ngayon is location sound recording. So, pwede po magsitayo muna lahat para po sa ating player. Tayo na tayo. Tayo po muna lahat. Tayo na. Nakatayo na ako. Nandito mga tayo, walang gana. Pare, ba't tayo? Wait lang. Ano din ang load mo? Para matapos na. Tungo po natin ang ating mga ulo at dami ng presensya ng Panginoon. Panginoon, maraming pong salamat sa araw na ito na nandito po kami. Ano man yung aming mga pag-aaralan ng mga ituturo ng mga reporters ay tulungan niyo po sila. Bigyan niyo po sila ng katalinuhan na may report ng maayos yung kanilang i-report at kami ay maunawaan namin. In Jesus' name, Amen. Thank you. Pwede na po magsiupo. Yun. So, location na agad. So, ayan, ilan nyo lang yung Reporter. video. Grabe naman yun. Nakita mo nga sa akin. Grabe ka naman, Darwin. Yan, madali lang yan. Headphone. Tama, headphone. Mahirap talaga yan. So yan, our quote of the day is, doing your best is more important than being the best. Yan, sino gusto mag-explain yan? Si Jessel? Doing your best is more important than being the best. Yun nga. Siyempre, di naman tayo lahat magaling sa sa mga written exam. May kanya-kanya kasi tayo ang galing. Kaya mas maganda yung always try your best. Second So, what is location sound recording? Sino pong pwede magbasa? Yes, si Miss Kyla Joyce po. Location sounds recording refers to the process of capturing audio and on-site during film, television, video, or other multimedia production. It involves recording dialogue, ambience, sound, and other audio elements directly in the environment where the action is taking place. Yun, thank you po. So, ayun nga, yung location sound recording, yung sa isang location, nagre-record tayo ng sound doon, capturing audio on-site during film, television, video, or other multimedia productions. Yun lang yun. So, ayun po yung example niya. Recording an interview. So, ito naman, dito na po tayo sa types of film production. Ayan. Sino pong pwede magbasa ng first bullet? Darwin. Ayan na, si Darwin. One very common type of film production involves gathering news. Ayan. Correct. Ito natin. Sa next bullet po. Si Jambi. Miss Jambi Gamaya. Radio networks, news agency, all news radio station, and many other radio stations have reporters in the field interviewing newsmakers and members of the public, and the reporting on what is happening locally, nationally, and internationally. Yun, thank you. Bitin pala. So yun, yung mga binanggit nila. Yun lang yung ginagawa sa sound block. Survey ako. Wala na ako eh. You are next. I'm not the president. So yun, yung next po natin, traffic reporters travel service, streets sit in fixed wing aircraft or ride in helicopters to report traffic conditions. So ayun yung mga types ng field production, yung nauna tsaka yung pangalawa. So dito naman sa traffic reporters, ayun yung mga halimbawa, yung mga nasa aeroplano o helicopter, yung mga nagre-report. Meron silang tawag dito, mga gamit. Tapos yung next naman, yung play-by-play sportscaster, alam naman natin yan. Halimbawa, yung mga nasa basketball, ayun. Commentator. Oo, yung mga commentator. Si Tito Mikey, kung kilala nyo.
Tapos yung next, yung concerts and other live events. Yun, yung mga kunwari, halimbawa, sa mga parade. Next na natin. And halimbawa yan, ng sportscaster. Tapos ito naman yung sa mga parade, yung mga live events. Tapos ito naman po, yung common location sound problem. People talking in the background, air conditioners, operating lawnmowers, cutting grass, airplanes, flying overhead, sports fans cheering a home run, or jackhammers digging up streets. So ayan yung mga common na merong sound problem, yung may kasalita sa background, yung mga air conditioners operating, yung cutting grass, yung airplanes, alam nyo na yan eh. Tapos yung next bullet naman po, yung other sound problems on location are related to the recording process. Tapos yung next naman po, your equipment can also be in conflict with other electronic equipment resulting in harm. Yun. Yung mga electronic equipment, katulad ng mga fluorescent light, basta yung nagbibigay ng parang pagka yung nag-i-static siya pagka yung basta yung mga electronic equipment. Ayan, tapos yung how to get rid of hum. Yung hum kasi ibig sabihin nun yung kunwari, ayun yung nagdi-distort sa sound natin or yung static. And yung first bullet, Darwin, pwede mong pakibasa. It is usually caused by electric equipment such as power supplies, vacuum cleaners, or power saws. Yan, yung para daw maiwasan natin yung pag-static o yung para hindi masira yung nire-record natin. Ayun yung mga usually cause. Kaya dapat ilayo natin dyan sa mga yan. Tapos yung next naman po, wearing headphones is paramount when in the field to check for any hum, bass, or any errant noise being picked up by the microphones. Yun, pagka mas maganda yung pagka nagre-record tayo, magsuot tayo ng headphones para kasi mas marinig natin ng maayos kung meron talagang mga yung mga unwanted sound ba, yung kahit sabihin mong maliit na sound lang, malaking effect pa rin yan eh. Tapos yung third bullet naman po, another option is to make sure your equipment cables are not running parallel to the power cables of the offending equipment. Cables that run parallel are more likely to pick up hum than those that run basta yan yung yung sa cables nga, syempre alam naman natin lahat yun na wag nga natin yung parang bull kasi pwedeng maka-epekto rin yun sa natin pagre-record ng sound eh. Tapos yung next naman po, yung weather is another problem that causes location sound problems. Thunder and lightning can cause static or just plain noise. Ayun nga, alam naman natin pagka masama yung weather sa atin, pwede rin siya maka-affect. Kasi yung lightning niya makaka-affect talaga yun. Saka yung ingay nun. Tapos yung next naman po, some equipment won't work in very cold or very hot conditions. Yun nga, yung sa cold naman tsaka sa hot, bali kunwari yung mga equipment natin na yung pag sobrang lamig naman, yung kunwari sa mga batteries natin, pwedeng magkakaroon ng chemical reaction kasi di ba malamig. Tapos gagamitin mo, iinit siya. Tapos ganun din naman sa mainit. Pagka mainit siya, tapos parang ginamit mo, edi mas malulusaw naman agad, masisira agad yung equipment. Tapos yung next bullet naman po is, if there is rain, you must have some means for keeping the equipment covered. Yun, alam naman natin lahat yan. Kapag umuulan, syempre dapat lagyan natin ng cover yung mga equipment natin sa pagre-record para syempre di natin makapag-record ng maayos. Yun, next. And yung example ng site planning for location recording. Yan. Natin. Yan. Sino mo pwede magbasa ng first bullet? Siya na lang. C, Mr. C. Some of the problems common to location sound recording can be solved by surveying the location ahead of time. Thank you po. Yun nga, sabi nga po ni Mr. Asayren yung Some of the problems common to location sound recording can be solved by surveying the location ahead of time.
yun nga, para mapagplano, survey muna yung location para ano, kung pwede ba doon, hindi ganun kaingay. Siyempre, pagka nagre-record tayo, gusto natin tahimik. Tapos yung next bullet po, sino po pwede magbasa? Siya na lang. Mr. Joseph Garcia. Second bullet. If the site is near an airport, try to determine how often the planes take off so you can plan to stop reporting occasionally. Yun, thank you po. Yan nga, sabi nga dyan, yung sa airport, kasi yung pagdaan ng mga aeroplano, para sinasurvey din natin yan para malaman natin kung kailan tayo magre-record, tapos kung kailan natin i-stop. Siyempre, para mas maayos natin, di tayo paulit-ulit. That's next. If there are fluorescent lights which can cause harm, ask whether you can turn them off. Yun nga, yung halimbawa, nakapag-survey na tayo ng, kunwari dito sa school, tapos mayroong mga fluorescent lights. Yung parang, tatanungin natin yung may-ari nito kung pwede bang patayin muna kasi magre-record tayo ng film o kaya kung ano-ano man yung dapat natin gawin. Tapos yung next bullet na ito, if you are making a band or performing in a club, check out the acoustics ahead of time and think through microphone needs. Yun, dito naman, pinaplano lang natin yung ano, halimbawa yung sa mga parade, tapos merong mga banda-banda. Dapat kumpleto tayo sa mga equipment para, halimbawa, yung sa mga drums, tapos yung mga gitara, dapat meron mga sarili-sariling microphone yun, hindi lang yung vocal, syempre. Hindi lang naman vocal, yung kumakanta yung papakinggan natin, pati yung mga beat, pati yung mga ano. Yun, isa yung mga yun. Okay, next. Determine how much crowd noise wafts up to the sports announcer's booth. You may want to enhance it by placing an omnidirectional mic over a section of the crowd, or you may want to mitigate it by using a more directional announcer mic or a shotgun mic. Ayun nga, pagka masyadong crowded, ano, mas okay daw gamitin natin yung ano, yung omnidirectional mic. Sino nakatanda ba ng omnidirectional? Darwin, tanda ko ba? Hindi ko na rin tandaan. Hindi, omnidirectional mic, ito ata yung ano. Pagka sobrang daming tao, mas okay siyang gamitin kasi rinig lahat. Unlike dun sa unidirectional na parang may pinokukusa ka lang na isang, gusto mo i-isolate yung boses niya, yung siya lang. Ha? Oo, yun nga. Mas combo sa kasilat. Sometimes you need a permit from a city government in order to record, especially if music is involved. Even if you don't need a permit, it is good idea to have owners of facilities such as restaurants sign a permission form. Ayun nga, syempre, di ba, bago tayong mag-record dun sa ano, sa isang lugar, syempre, hihingi muna tayo ng permiso talaga. Kunwari, sa city government, o dun sa mismong may-ari ng ano, restaurant. That's next. Yan, ayun yung example ng location permission form. Yan, the undersigned. Hindi ko na alam yan. Kasi yan yun. Tapos ayun naman, yung using microphones. Ano dyan? Ikaw na dito? O sige, madali naman yan. Location sound recording. So next is yung paggamit ng microphone. Kaya lang, first bullet. Using microphones. Out in the field, you will probably want to use a dynamic mic because it is more rough than a condenser mic and will not require a button. So next, may ano? Pangalawa. Android is better than omnidirectional for interviewing. And if you're recording sound in the distance, an animal in a tree, a fire in the forest, you may want to use a super cardioid. So ayun, yung pag sa field or sa interview, mas maganda gamitin yung car diode kaysa dun sa omnidirectional. Kasi sa interview, yung car diode na mic is yung parang isa lang. Or focus lang siya dun sa isa or nasa harapan ng mic na kukunin niya na recording. So mas maganda siyang gamitin kaysa dun sa omnidirectional na mic. So next, if you are going to be recording crowd noises, you will want an omnidirectional mic. So ayun nga, sabi kanina, yung car diode,
ginagamit siya pag yung interview kasi para one-on-one lang or makukuha focus dun sa boses ng isang in-interview mo. Tapos kung maramihan naman, kukunin mo, kunya sa mga audience, ang magandang gamitin na mic is yung omnidirectional. Tapos, a hand mic is best for news and interviews. Si position near your mouth when you are talking and near the interviewee when he or she is talking. So, ayun, yung hand mic, yung ginagamit sa ng mga reporter. Tapos, pag ginagamit nila pag yung mag-interview sila. Kasi mas focus nga yun sa isang direction lang nung noise na i-record mo, kaya mas mabuti siyang gamitin pag sa interview. If you need to record moving talent, you should use a wireless lavalier mic. If at all possible, carry at least one more mic than you will need just in case. So yung lavalier, di ba, yun yung mic na may clip or na ikakabit sa mga damit na ganun. So kung gagamitin mo yun, kunyari sa mga laro. Example yun sa basketball. Kasi meron sa basketball, may sa NBA, ganun. Sa isang player, may ginagamit na mic na parang habang naglalaro siya, mare-record yung kung ano yung sinasabi niya doon sa mismong laro, doon sa loob ng court. So ayun, yung ginagamit is yung lavalier mic. Tapos when you are outside, it is good idea to have a windscreen on your mic. So ayun nga, pag nasa on-site ka na, tapos kunyari mahangin yung location nyo. So ginagamit yung windscreen para maiwasan yung pagkuha, pagsama nung sa record yung mga unwanted noise. So ito yung example nung gamit yung Cardiode mic. So ginagamit yung Cardiode nga, di ba? Pag focus siya one na record ng noise or ng voice. Kaya yun ang ginagamit niya dun sa pag-interview. Tapos ito yung example ng mic na may built-in na windscreen. The main recorders used for location work are the small portable ones that record on hard drive or memory card. So ito yung ginagamit ng mga interviewee or ng mga reporters sa pagre-record ng pagkuha nila ng information or ng data. It is also helpful if the recording medium is compatible with the studio editing system. In other words, it works best when the memory card or hard drive can be inserted into the studio equipment so that the material on it can be edited into the production without a great deal of downloading and complicated transfer of data. So yung recorder ginagamit nga nila. Tapos mas maganda kung yung recorder mo yung madaling i-connect sa editing system. So parang yung sa recorder mo, pag madali siya i-connect sa recorder, may edit agad. So ito yung magandang gamitin doon sa mga news reporter. Kasi kunyari, nasa on location sila, tapos may gamit sila na ganito. Doon sa mismong sasakyan nila or doon sa mismong gamit nila, pwede na agad sila mag-edit doon nung interview nila, tapos ipadala agad sa station, tapos may papalabas na agad. So, yan yung gamit ng recorder. Tapos, batteries are the main potential problem related to the portable recorders. You should make sure that a recorder's battery is fully charged before you take it out, and you should bring along extra batteries. So ayun, recorders nga. Sa mga portable na di na kailangan isaksak ng mga recorders, ang pinakagamit dyan is yung battery. So may mga battery na rechargeable na ginagamit doon sa mga recorder para gumana sila. Kasi more on hawak mo na lang, hindi mo na kailangan isaksak kaya kailangan talaga ng battery. Tapos kung gagamitin mo siya, make sure na yung battery is fully charged bago mo siya isaksak or ikabit dun sa recorder. Tapos sa interviewing nga, hindi mo naman masasabi kung ilang oras ka or gaano katagal ka mag-i-interview or kung gaano yung duration niya. So, in case na mahaba or kahit may kliman, basta kung sa kada lalabas ka or mag-interview ka,
magdala na lang ng extra battery para sure na kung malobat man, meron agad na pamalit din sa recorder. At the end of your recording session, make sure you charge the battery for the next user. So, sa mga station, sa TV station, sa mga recorder, so, yung mga ginagamit nila doon is, hindi lang sila yung gagamit. Pwede rin silang gamitin ng ibang reporter sa, kaya, dapat yung, pagkatapos mo gamitin yung isang equipment doon, iaayos mo, or kung kailangan mo i-charge mo na rin para kung gagamitin mo ng iba, fully charge yung battery. About once a week, take the battery all the way to the empty and then recharge it in order to maximize its performance. So nakalagay dito yung battery, dapat parang sure mo na i-empty mo para pag yung pag recharge mo naman, parang doon na po fully maximize yung paggamit ng battery. So parang kailangan siguro labatin mo ng parang sagad na to 0%. Tapos para pag kinarge mo, parang full battery talaga yung magagamit. O next, pakibasa nga. Most audio mixers used in the field are simple ones that allow you to adjust the volume for the input. Wala inayos ah. So yung sunod yung using mixers. Most audio mixers used in the field are simple ones that allow you to adjust the volume for several inputs. So yung mga mixers, ginagamit din to para, ayun na, nadadala, pwedeng portable din. Kasi pwede mo nang diretso na edit niya, katulad nung kanina sinabi ko sa recorder. Pwede mo siya i-connect agad dyan, tapos i-edit mo na agad dun sa same location mo yung reports or audio. More complicated mixers are used for club performances and mixing band or orchestra music. These have more inputs and possibilities for signal processing. If you record house sound, you must pay careful attention to the quality and the volume of the sound entering to your recorder. So, di ba, pag gagamit tayo ng recorder nga, make sure na yung kukunin mong record dun sa sound na yun, dapat yung kung ano yung gusto mo or yung nararapat para dun sa gagamitin mo dun sa isang mixer or sa recorder. See whether someone at the venue can send you a tone from a tone generator so that you can calibrate your sound. So ayun, tone generator, ginagamit siya sa pag-edit, tsaka pagbago ng tonal sound dun sa recording na na-record mo. Listen to the output from your recorder on headphones and lower your volume input control if it is distorted. So ayun, pag papakinggan mo yung na-record mo, mas maganda na gagamit ka ng headphones para mas malinaw or mas rinig mo nang maayos kung yung sounds na na-record mo, kung tama na ba or may kailangan pa baguhin. So ito yung example din ng this recorder is plugging portable Marantz recorder into a mixer. This mixer is used to amplify or combine the sounds from the microphone picking up the announcer, singers, and musical instrument. So using headphones. Sino ba yung magbasa? Sige ito. Using headphones, you are when you are on vacation, it is important to have high quality headphones, preferably Tapos headphones can be used when you are recording, when you are listening to a material to edit it, and after you have it in the finished form. So ayun nga, pag yung sa location, di ba? Di namin masasabi kung kailan magiging maingay or may mga unwanted noise na para makapag-distort dun sa pinakikinggan mo. So, mas magandang gumamit nga ng headphones para marinig mo na maayos yung sa sound or kung tama na ba yung sa ginawa mo recording. Headphone microphone combinations are usually referred to as headset. Headsets also come in handy for a radio station, live broadcast, remotes, and at the concerts or promotional events. So, ito, example to sa mga
concerts nga, di ba yung mga singers, may ginagamit sila na headset na pwedeng diretso na through, may speaker na rin, or microphone pala. Parang dun sa, parang built-in na. Parang isang suot mo na lang, dalawa na yung gagamitin mo. Tapos dun sa mga live broadcast nga, yung kunyari, sa mga laro, ganun din, yung mga commentator, ganun din yung gamit nila. Headphone na may isa streamer, yung mga ganun. May built-in na microphone yung headset nila. So ayan, example. Monitoring the live audio mix with headphones during a remote broadcast. Tapos yan, example. Yung panguna, yung A, sports announcers nga. Tapos yung pangalawa naman, yung sa radio coverage ng NASCAR or yung karera. So getting the signal back to the studio. Sometimes you record material in the field and carry it by hand back to the studio where you or others edit it and prepare it for the broadcast. But in many instances, it is necessary or desirable to send the material to the station so that it can be edited or broadcast immediately. So ito yung nasabi sa mga example sa mga TV station niya. Dati, ganito pa lang ginagawa. I-re-record mo muna, tapos papadala mo pa sa station, i-edit nila bago nila maipalabas. Tapos the most obvious example is on the spot news. A radio news station or network would not want a reporter to cover a fire by driving back to the station with each update. People want the news as it is happening. At the same time manner, play-by-play needs to get it from the venue to the airwaves as the game it is progress. So, sino ba namang gusto ng parang late na yung balita? Di ba? Halos karaniwan ngayon, pag may nangyayari, may nakalive na agad eh. Para makikita na agad ng iba kung ano yung mismong nangyayari dun sa time na yun. May nagsusundo ka na lang. So, yung dati kasi, ganun pa eh. Re-record mo muna, babalik pa sa studio. So, bali pag pinalabas na yun, hindi na yun sa in time. Parang wala na. Parang kanina pa nangyari. Tapos late na may papalabas. So, traditional system that has been used for many years is called Remote Pickup Unit or RPU, which uses a band of frequency that the FCC set aside for electronic news gathering and other remote broadcasting. So, ito yung ginagamit na dati, yung Remote Pickup Unit. Tapos ngayon, more and more radio stations are using smartphones and Skype for getting the remote signal back to the station. One such method being employed is iPush. So ito yung iPush na yung karaniwan na ginagamit na ngayon, parang may padala agad yung signal dun sa station tapos may balik mo na agad para doon may papadala mo na yung signal tapos edit na agad tapos balik na agad para may palabas na agad yung mismong balita or news na record mo. Tapos pagdating naman sa recorder, siyempre, pag iba't ibang location yan eh. Hindi mo naman masasabi kung gaano kalapit o gaano kalayo kung saan lugar. So, dito naman yung handling vehicles. If you are going to a location, you obviously need to have some way to get there. As a student, this probably means that you will drive your own car. Although for some location recording, it is possible to use public transportation and carry your equipment with you. So sa ibang reporter, kunyari, wala talaga magagamit na vehicle. Yung iba, ang ginagawa, biyahe talaga or through transportation, sariling biyahe. Yung sa iba kasi sa mga news station, di ba? Meron na sarili silang van na parang ginagamit para mapunta yung mga reporter dun sa mismong location sa ibabalitan nila. So, stringers yung tawag dun sa mga tao na naghahanap ng mga news or ng mga pwedeng interviewin about dun sa event or pangyayari na nangyayari. Stringers yung tawag sa kanila. So, most radio stations and other news gathering organizations provide vehicles for commonly a news van that is outfitted with equipment for the editing and transmitting.
Sometimes the vans have scanners so that reporters can listen to police and fire department radios. Reporters are often issued laptops so that they can write their stories and also search for the internet if they are in an area where they can access it. So sa mismong, ayun nga, yung ginagamit na vehicles sa mga station or sa news, meron, yung karaniwan, meron ng scanners na na-connect siya dun sa mga stereo ng police or ng mga fire department sa kung meron man mangyari, maririnig nila yun, tapos makakapunta agad sila doon. Tapos meron din, ang ginagawa rin yung ibang reporters, meron na silang dalang laptop. Kasi yung mismong van na gamit nila, pwedeng doon na rin sila direct na mag-edit nung na-record nila. Kaya may dala silang laptop para diretso edit na kung ano man yung na-record nila, tapos padala agad sa station, tapos yun, mapapalabas na. Ayun yung example nung a reporter writing a story in his studio. Studio tawag dun sa parang dun sa van. Sa mga reporter, ang tawag nila dun sa van na gamit nila dun sa pagpunta ng location is studio na rin nila. Notice the mixer and editing system that are next to him. The transmitting equipment is further to the right. So ayan, diretso na siya dun sa parang ayun na nga yung pinaka-studio na yung kotse. So kung nasa ka dun sa location na may nangyayari, pwedeng diretso ka na edit, tapos ayun na, transmitting equipment, diretso na agad, na-connect na agad dun sa laptop, tapos pwede mo na siyang i-type kung ano yung na-record mo or news na nandun sa location na yun. A vehicle serves as a mobile office or studio, the place where the audio person writes, records, mixes, and transmits. It is the responsibility of the person using it to keep it in good condition. If you are a reporter, keep the gas tank 3/4 full. Because you never know when you will need to suddenly travel a long distance to cover a story. Fill up at the end of your shift so that the next person using the van will have a full tank. So, ayun. Pag gagamit ka ng van, pag reporter ka, ay na nga mismong office nila or studio. So, pag gagamit ka nun, make sure na 3/4 full yung gas ng van. Kasi, ayun yan, di mo nga masasabi kung gaano kalayo or kung saan ka ba magkakaroon ng isang recording or news na tapos, pagkatapos mo siyang gamitin, make sure na papagasan mo rin siya or lalagyan mo rin siya ng tank, yung tank niya ng full. Para, ganun nga, at ulit sabi ko kanina, sa radio station nga or sa news station, hindi lang ikaw gagamit ng van na yon. So, iba-iba yon. So, pag ginamit mo, syempre, may gas yun. E di pag tapos mong gamitin, dapat lalagyan mo rin siya ng gas para kung may gagamit man na iba, edi meron siya naman. Kung ano inabutan mo, hindi niya babalik mo. Parang ganun. Tapos yan, example. The same reporter taking care of his studio's vehicle by keeping the tank 3/4 full. So ayun yung pinaka-required na laman ng tank dun sa vehicle ng isang reporter. There's also our news and traffic helicopters that people reporting from air to operate. Although it is somewhat dangerous, one person can fly the helicopter and also report the traffic or news. Stations with the helicopters often hire a person who is the first and foremost a helicopter pilot and then they train that person to be a reporter. Sometimes several news agencies will share one helicopter reporter. Traffic services tend to rent helicopters and pilots to do on-air work. However, TV stations often have pilot or reporters. So ayun, pag yung on-air naman, yung kailangan record or ng news ng isang reporter, minsan ang ginagamit nila yung helicopter. Tapos yung mismong piloto na yon, reporter na rin mismo. Bali isang tao, halos lahat kaya nang gawin. Kasi
piloto na siya, tapos siya rin yung mismo magre-record ng news. Siya na rin yung mismong magsasabi kung ano yung nangyayari, siya na rin yung reporter. So, sa mga radio station agency, ang ginagawa nila, nag-hire sila muna ng piloto, tapos i-train na lang nila yun para maging reporter. Ganun ang ginagawa nila. So, example. Tapos may built-in camera na, ewan ko camera yun or ano. Yung iba kasi, parang sa bumbero. Yung sa ibang ginagamit. May base may tao pa, tapos may camera. Oo. Pero kadalasang ginagawa, isa lang talaga. Bari all-in-one na doon sa isang tao na yun. Wow. I was providing your own needs. When you are recording on location, you may not have the comforts of a studio. So you need to make sure that you will be safe and able to carry your duties. So, dito naman, kunyari, location mo sa bundok. Hindi ka naman, tapos di mo naman madadala yung studio mo or yung van mo. Siyempre, dapat, ang mangyayari doon, parang magbabaon ka ng sarili mo kasi, kunyari, packet yun eh. Kunyari, doon ang location mo sa bundok. So, dapat magdala ka ng bag na nandun na lahat yung mga kailanganin mo. Tapos, if you are a news reporter, you should have more supplies with you. Because you will never know where you might build up during the course of a day. So, ayun nga, di mo naman masasabi kung kailan ka talaga mapupunta pag reporter ka. Kung saan ka mapupunta, kung saan ka ma-locate, kung saan yung location ng mga news. Di mo masasabi kung saan ka mapupunta. Kaya make sure na lahat ng kailangan mo is yung dala mo lagi. So, how to pack a survival bag. So, ito yung mga sample na kailangan dalhin ng isang news reporter. Jacket with many pockets. This item allows him to place equipment and supplies in the jacket and operate hands-free. So, bakit kailangan na madaming packets yung dadalhin ng suot or dala ng gamit ng isang reporter? So, sino pwedeng Ispadilla. Bakit ang pinakakailangan na gamit ng isang reporter is yung jacket na madaming bulsa? Kasi para hindi lang magkalungkot sa bag. Para madali na lang kunin sa mga packet sa jacket. Okay, tama. So next is yung bulletproof vest. Issued by his radio station, he wears this whenever he is covering a story, such as bank robbery or a hostage taking where there might be a firearm action that results in a stray bullets. So, ewan kung napapansin nyo, kahit sa mga pelikula, pag di ba, may mga reporter na kada may mangyayari na ganyan, or yung pwede kang mabaril o masugatan, yung mga reporter na dating, automatic yan, nakasuot na ng vest, bulletproof vest. So, ayun nga, syempre, yung cover nila, delikado yung buhay nila doon. So, make sure nung station nila na safe yung reporter nila, kaya pag pinagsusot nila sila ng mga ganun, bulletproof vest sa mga ganun situation. Tapos next is yung first aid kit. Similar to any first aid kit, this is something that all car owners would be well advised to carry in their vehicles. So, kung sakali man na nasugatan yung isang reporter, make sure na magdadala ka ng first aid kit or yung parang pansamantalang lunas dun sa sugat mo. Para kung meron man nagkasugat, agad, parang pipigilan. Hindi man magamot ng pero mapipigilan mo kung ano yung, kunyari, pag may mga dugo, sugat, gano'n, mapipigilan mo na agad yung pagwawala ng dugo, gano'n. Tapos, solution for cleaning out eyes. If covering a fire or chemical spill, this is beneficial in order to keep eyes from being damaged. The main ingredient is Johnson's Baby Shampoo. Sabi. Pero ewan ko, hindi ko sure hindi ko na kasi pero nagulat din ako nung binasa ko yan. Kasi ang mismo nakalagay is yung ingredients is yung Johnson's Baby Shampoo.
Hindi, naka-record ko yung kasama ko. Safe kasi yung Johnson's baby shampoo. Kahit, di ba, from the word baby shampoo. Kasi pag nililigaw mo yung isang sample minsan, di mo may iwasang matamaan yung mata. Oo. Safe to say na pwede siyang gamitin din for healing glass. So, ayun, sabi ni Miss Dennis, yung baby shampoo, safe kasi siya kasi di ba, pag magpapaliko tayo ng baby, ayun ang ginagamit. So, may make sure natin na safe siya talaga kahit panghugas ng mukha natin or pang ano sa mata. Para mukhang baby face na. Oo. Isa na rin perks yan. So, next is yung hard hat. This too is issued by the radio station and it is needed for any construction area or any situation where there could be danger to the head. So ito naman example, kunyari, sa mga nire-record mo niya na